Kumusta mga ka-DC? Sa ngayon po, meron na tayong 10,903 subscribers. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po! Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout po, nasa dulo po ng video. Para sa mas maraming update tungkol sa akin at sa gustong makakwentuhan ako, i-add at i-follow nyo po ako sa Blue App at Black App. Nakapin po sa comment section ang link. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Kim Soyun ng One Ordinary Day ang sinample ko. Ang gagaling nyo nahulaan nyo. Ngayon naman, isang superhero ang isasample ko sa inyo na ginampanan ng matikas na Hollywood actor na ito. Ito po siya. Alfred, i-ready mo na ang Batmobile. O ano, tama ba ako? Kilala nyo siya? Yung karakter na ginampanan niya, naging paborito nyo rin bang superhero? I-comment nyo na kung sino siya. Bago natin simulan ang kwento, nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Palambing naman po. Ayan, thank you po ulit mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng metikulosa na biyenan. Pa, ang dami na ng manok nyo rito sa labas Pumapaldo ka po ba? Anong? Nako, ikaw pala bata ka. Nagulat ako sa'yo. Susan, si Henry natin nandito na. Lumabas ka muna. Ha? Sandali lang. Ay, totoo nga. Nandito na sa wakas ang uni ko, iho ko. Akala ko bukas pa ang uwi mo, anak. Dapat si Cheska ang mauuna ngayon sa'yo. Iba lang po ang sinabi ko pero ngayon po talaga. Gusto ko lang po kayong sorpresahin, ma. Kasama ko na rin pala si Cheska na umuwi. Kumusta po, ma, pa? Inayos ko na lang po yung flight namin ni Henry para sabay na lang kami sa layover. Kaya magkasama na rin kami sa pag-uwi. Kaya naman pala. Ay, nasira na tuloy ang plano kong handa sana para bukas. Pero sige, gagawan ko na lang ng paraan to kahit nabiglaan. Hayaan mo na, Susan. Kaya naman nating planuhin ngayong nandito na sila Ang importante, pareho silang safe na nakarating. Nasan po pala si Jacob pa? Marami kaming pasalubong para sa kanya Nasa eskwelahan pa. Malapit na rin yung umuwi. Ay, makakalimutin na talaga ako. Pumasok pala muna kayo sa bahay. Tiyak pagod kayo sa biyahe. Teka, bago kayo pumasok, palitan yung suot yung sapatos mula sa labas. Gamitin nyo yung tsinelas na hinanda ko dyan sa pinto. Tapos magpunas kayo ng wipes dyan at mag-spray ng alcohol. Sa sinabing yun ni Susan, doon lang nakita ni Cheska ang maliit na mesa sa gilid ng pinto. May alkohol, pamunas, at panlinis na nakalagay doon. Sa baba naman, may hilera ng halatang bagong tsinelas dahil nakaplastik pa ang mga ito. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon. Daig pa kasi noon ang setup sa pinagtatrabahuhan niyang ospital. Ganon pa man, sumunod na lang din siya dahil noon pa man, metikulosa na talaga si Susan. Hindi naman nakalusot yun kay Henry para magreklamo. Grabe naman po, ma. Para namang may nakakahawang sakit kami niyan. Lahat ng nakatira sa bahay na to, dapat ganyan. Ganyan lagi ang ginagawa kapag galing sa labas, anak. Galing pa kayong ibang lugar, no? Kaya dapat safe talaga. Lalo ka na, Cheska. Doblehin mo ang paglinis dahil ospital pang pinanggalingan mo. Maraming nagkalat na sakit ngayon. Ay, sige na nga. Hindi na ako kukontra, ma. Pa, patulong na lang sa mga gamit namin, Pinabalang ng driver sa loob ng gate kanina ako nang bahala doon, anak. Magpahinga na kayo sa loob. Ay siya, kayo na mag-asikaso dyan. Sa loob lang muna ako para ipaghanda tong biglaang uwi nyo. Naku, mahihirapan talaga ako nito. Mukhang masama talagang ideya ang ginawa ko, mahal. Galit yata si mama. Siguro dapat nauna na lang ako. Ganun talaga siya, mahal. Alam mo naman niya noon pa Ayaw niya talaga na hindi nasusunod ang mga plano niya. Gaganda rin ang mood niyan mamaya. Huwag ka mag-alala. Sana nga, mahal. Kinahapunan, habang nagkukumustahan silang apat sa sala, doon na rin binalita ng mag-asawa ang plano nila. Dahil natapos na ang kontrata ni Cheska at si Henry naman natanggal na sa trabaho niya,
Pinagpasyahan nilang dumito muna ng ilang taon sa halip na simpleng magbakasyon lang sana. Wala namang pag-angal mula kay Susan at Raul. Payag sila sa napagdesisyon na ng mga ito, lalo pa at mas makakasama nila ang anak nila. Sa paglilibot naman ng tingin ni Cheska sa bahay na pinatayo nila habang nasa abroad, bumilib siya sa ganda ng pagkakagawa ng lahat ng parte nun. Halata rin na naalagaan ang bawat bahagi. At kahit pasurpresa ang pag-uwi nila, kitang-kita ang kalinisan. Kaya naman pinuri niya ang biyenan. Ang ganda pala talaga ng pagkakagawa nito, pa. Parehong-pareho sa sinend yung mga picture sa akin nung nakaraan. Niyayabang ko nga yun sa mga katrabaho ko eh. Natutuwa akong nagustuhan mo, Cheska. Naku, ilang pagpaplano rin ang ginugol namin dyan. Gusto kasi namin na sulit talaga lagi ang pinapadala nyo. Natural, pulido talaga. Ako kasi ang nagche-check lahat niyan habang ginagawa pa lang. Bakit? May duda ka ba dati, ha? Wala naman po. Ang ibig ko lang sabihin, mas maganda po talaga sa personal. Buti naman kung ganon. Ngayon pa lang sabihin mo na kung may problema ka sa bahay, para maayos ko agad. Ay naku, Susan. Ayan ka na naman eh. Lola! Lolo! Nandito na po ako! Sino pong bisita? Naputo lang pagpigil ni Raul sa ugali ng asawa nang pumasok na ang batang si Jacob sa pinto. Galing pa itong eskwelahan, ngunit hindi halatang pawisan at maayos pa rin ang uniforme. Gaya ng ginawa ng mag-asawa kanina, nagpunas din ito ng alkohol bago pumasok ng tuluyan. Jacob, anak! Buti nakauwi ka na! Halika rito, dali! Mama? Hala, nandito ka rin, Papa! Birthday ko po ba? Ay, namiss kita, anak. Ang tangkad mo na, oh. Mamaya mas mataas ka pa sa akin yan. Kumusta ka na, Jacob? Good boy ka ba kina lola mo? Oo naman po. Hindi po ako naging pasaway gaya ng sabi nyo. Ang galing naman ng baby ko na yan. Marami akong pinamiling pasalubong dito para sa'yo. Gusto mo na bang buksan natin ngayon? Opo, excited na ako. Mamaya na yan. Magpahinga muna kayo, Cheska. Ikaw, Jacob, yung uniform mo palitan mo muna at ibabad mo doon sa likod sa timba na may sabon. Malapit na rin ang oras ng hapunan. Tsaka na kayo magbukas ng kung ano-ano pagkatapos nating kumain. Okay po, Lola. Mamaya na lang po, Mama. Sa akin yan lahat, ha? Hindi na nakaangal pa si Cheska nang basta na lang sumunod si Jacob sa utos ni Susan. May tuturing na mabuting bagay na masunurin ito. Subalit may parte sa kanya na gusto sanang makasama pa ang bata. Lalo pa sa tagal ng panahon na magkalayo sila. 5 taon din kasi siya sa abroad. 3 taong gulang pa lang si Jacob nang kailangan niyang umalis noon. Natatawagan niya naman ito ng ilang beses sa isang linggo. Subalit iba pa rin na nakakasama niya itong lumaki. Ganon pa man, ngumiti na lang ng pilit si Cheska. Sa isip niya, magkakalapit din muli silang mag-ina kapag tumagal nang nandito siya. Pagkatapos naman ng hapunan nila, Anak, buksan mo na yung paper bag muna, ha. Regalo ko dapat yan sa nakaraang birthday mo eh. Pero nahuli na. Wow! Favorite superhero ko po to, Papa. Thank you po. Kulang pa yan. May iba pang laruan dyan sa maleta na binili ng mama mo. Wait, bubuksan ko muna. Ayan. Di ba wish mo last time mga malalaking puzzles? Dinamihan ko na para marami kang mabuo. Wow! Ito nga po yung nakita ko sa TV, Mama. Salamat po. Ay, panigurado kakalat lang yan. Marami pa namang pyesa ang laman. Bakit hindi na lang din pareho ng binili ni Henry ang binigay mo, Cheska? Yung madali sanang ligpitin. Ay, ibabalik ko po ba, Lola? Hindi, anak. Dali mo na lang muna yan sa kwarto mo. Tutulungan kitang gumawa niyan mamaya, okay? pagkaalis ni Jacob sa sala, hinarap ni Cheska ang biyenan. Pinilit niyang pagaangin ang ekspresyon ng mukha kahit medyo naiinis na siya. Hayaan niyo po munang bigyan ko ng pasalubong ang anak ko, Ma. Natural lang na mahilig siya sa ganong laruan. Ganyan po talaga ang mga bata. Kung magkalat man siya, ako na maglilinis. Ay, hindi ko naman akalain na mamasamain mong sinabi ko kanina. Ang akin lang naman, ayoko ng kalat sa bahay na to. Ikaw na nga nagsabi kanina na maganda rito.
Akala mo ba magagawa ko yun kung hahayaan kong masunod ang gusto ng anak mo? Naiintindihan ko naman po yun, pero wag niyo naman sanang pigilan kaagad ang kasiyahan ng bata. Hindi ganyan ang intensyon ko, Cheska. Kauuwi mo lang dito eh. Kaya hindi mo pa alam kung paano ko pinalaki ang apo ko. Kung may angal ka, di sana hindi ka na umalis nung una pa lang. Kumalma muna kayong dalawa, ma. Pasensya ka na, ma. Kay Cheska. Pagod kasi to sa ilang oras na biyahe namin eh. At mahal, wala namang masamang intensyon si mama eh. Alam mo naman na siya lang mag-isa nag-aalaga ng lugar na to. Kaya inaalala lang niya ang lahat. Kailangan lang talaga natin mag-adjust sa sitwasyon. Ayos lang ba? Tama si Henry. Hindi maganda na ganito agad ang bungad kararating nyo lang dito. Ayusin natin to habang maaga pa. Mauna ka nang magpakumbaba, mahal. Please. Sorry po sa reaksyon at nasabi ko, ma. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga niyo kay Jacob nung wala pa kami. Siguro, nadala lang ako ng damdamin at gusto kong bumawi agad sa anak ko. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Pasensya na rin. Naayos ang muntik ng alitan sa pagitan ng dalawa ng araw na yun. Sa 1 linggo mula nang makabalik si Cheska at maglagi siya sa bahay, sinanay niya ang sarili niya. Tama nga ang asawa niya, na si Susan ang laging nagpapanatili ng kaayusan ng lugar. Ganun pa man, sinubukan niya pa ring makabawi at tumutulong siya hanggat maaari. Kaya isang araw, habang naglilinis, nilabas niya ang mga souvenir na dala niya galing ibang bansa. Nilagay niya yun sa sala nila bilang palamuti. Sa halip nga lang na matuwa sa nakita, agad lang na niligpit ni Susan yun na parang naaalibadbaran siya. Nang madiskubre yun, agad na umalma si Cheska sa ginawa ng biyenan niya. Nasa na po ang mga display ko rito? Nasa bodega, tinago ko. Tinanggal ko kanina rito kasi ang dami. Nagmukhang makalat na. Dumoble pa tuloy ang trabaho ko dahil doon. Bakit niyo naman po pinagtatanggal, ma? Pampaswerte po sana yun dito. Sa iba't ibang lugar ko pa po yun binili. Matanda ka na para magpapaniwala pa sa ganun. Ang matatawag na swerte ay mga bagay na pinaghihirapan. Hindi kung ano-anong abubot. Wala naman pong mawawala kung ganun, di ba? Para na rin may palamuti rito sa bahay. Wala naman kasing laman ng mga lamesita bukod sa isang vase lang. Hindi magandang tignan ng ganun sa disenyo ng bahay na to, Cheska. Isa pa, nakakadagdag lang yun sa iintindihin ko araw-araw eh. Yung mga napili mo pa, maliliit na figurin na mabilis makasagap ng alikabok. Mahirap linisin yon kapag nagkataon. Hindi ko naman pwedeng hayaan na ganun kadumi. Tutulong naman po ako sa paglilinis, ma. Kahit na. Pero kung mapilit ka talaga, pwedeng sa kwarto nyo na lang ilagay. Nakakahiya sa mga bisita kapag nagpunta rito tapos may ganun silang makikita. Baka akalain na ako pa ang bumili. Ikinainis ni Cheska ang pamumuna ng biyenan niya ng araw na yon. Tila pinapalabas kasi nito na pangit ang kanyang mga hilig. Sa mga araw na kasunod, pakiramdam niya ay bisita lang siya sa sarili niyang tahanan. Bawat pagbabago na kanyang maisipan, pinagbabawalan siya. Dala na lang ng respeto at pasasalamat niya na lang talaga sa dalawang matanda, kaya hindi pa niya tinatanong kung kailan ang mga ito uuwi sa sarili nilang bahay. Ganon pa man, minabuti niya pa rin na ilapit ang problema sa asawa niya, para ito nang magsabi sa kanyang biyenan ng gusto niyang mangyari. Mahal, kumusta? Nakahanap ka na ba ng bagong trabaho? Hindi pa sigurado pero may ilan akong inaplayan na sigurado akong malaki ang chance kong matanggap. Ikaw, kumusta ka rito? Di ba naman kayo nag-away ulit ni mama? Hindi naman. Pero tungkol pala dyan, nasabi mo na ba sa kanila kung kailan sila uuwi? Gusto ko rin kasi naayusin tong bahay natin sa paraang gusto ko naman. Ha? Bakit, mahal? May problema ba sa ginagawa ni mama? Wala naman. Pero iba pa rin kapag kontrolado ko talaga ang lahat. Maganda naman na yung nagawa ni mama dito. Pero may mga plano rin ako simula nung naipatayo natin tong bahay eh.
Pwede bang sa susunod na lang, mahal? Iniintindi ko lang kasi sila eh. Kasi isipin mo 5 taon silang nasanay sa bahay na to. Tapos bigla lang natin silang paalisin? Nakakaawa naman yung dalawa. Hindi ko naman sinabing agad-agad. Gusto ko lang na kahit buksan mo muna ang usapan sa kanila, ganun. Gets ko yung utang na loob natin. Pero gusto ko rin na matutunan na mamuhay na lang tayong tatlo. Pakiramdam ko, pabor na rin yun kay mama para makapagpahinga siya sa pag-aalaga sa bata. Gusto ko rin ng ganun pero mahihirapan tayo nito. Yung anak kasi natin laking lolo at lola eh. Kapag pinauwi natin sila, pati si Jacob kailangan mag-adjust. Nasa edad pa siya na hindi niya gaanong maiintindihan ng bagay-bagay. Siguro kapag tumagal-tagal na at hindi mo na kaya talaga na makipagkasundo kay mama, gagawan ko na lang ng paraan. Pero paano naman tayo nito kapag nagtagal na? Ngayon pa nga lang, ramdam ko nang hindi kami magkasundo. Malaki naman ang bahay natin eh. Hindi ba pwedeng dito na muna sila? Matanda na rin kasi sina mama. Bala ko rin bumawi sa magulang ko, Cheska. Isipin mo na lang kung ilang taon tayong nawala at gaano katagal na inasa natin sa kanilang responsibilidad sa bahay, pati na sa anak natin. Ano man lang ba na habaan mo ang pasensya mo habang nag-iisip ako ng paraan na masabi sa kanila to. Sa bagay, nakikita ko naman ang point mo. Sige, magpapasensya muna ako. Pero kapag sobra, magrereklamo na ako talaga ha. Buti na lang talaga, sobrang bait ng napangasawa ko. Tsaka ayaw mo ba nun? May nagbabantay sa anak natin habang nagsusulo tayo. Ilang taon din tayong di magkasama oh. Di ba sabi mo, miss mo na ako? Nako Henry, tigil-tigilan mo yung kalokohan mo ha. Bigo man sa naunang balak, nakikita rin ni Cheska ang punto ng asawa niya. Aminado siyang malaki ang naging tulong sa kanila ng mga biyenan niya. Wala rin siyang maipipintas sa paraan ng pagpapalaki nila kay Jacob. Kahit na sabihing minsan, nagiging istrikto si Susan. Kaya kahit mabigat sa loob niya ang manatiling walang buong kontrol sa pamamahay niya, inuna niya ang kapakanan ng anak nila at iniwasan niya na lang na magkagulo pa. Subalit sa mga sumunod na araw na pinipilit niyang kumalma, doon naman nasosobrahan si Susan sa pagiging metikulosa. Pati kasi maliliit na bagay, pinupuna nito na ikinainis naman ni Cheska. Katulad na lang ng isang araw na sinubukan niyang maglaba ng damit ng mag-ama niya. Ano ba yan? Kalilinis ko lang dito ah. Bakit nakakalat na naman itong mga batya? Ay, nandyan po pala kayo. Lalaban ko po yung mga damit ni Jacob at Henry. Hinanda ko lang yung batya para mababad ko yung mga damit nila. Magsisimula na rin po ako ngayon. Ganon ba? O sige, pakilinisan na lang pagkatapos mo ha. Hala, teka. Isasabay mo ba sa pagbabad ang damit nilang pareho? Opo, paunang banlaw lang naman po to. Ihiwalay ko na lang kapag ipapasok ko na sa washing machine. Naku, hindi pwede ang ganyan dito, Cheska. Simula bata pa si Jacob, binubukod ko na talaga mga damit niya sa amin. Iba kasi ang sabon para sa kanya. Namumula ang balat nun kapag ginamitan ng matatapang na sabon. Pasensya na po. Nakalimutan ko, ma. Uunahin ko na lang pala yung sa kanya. Anong ginagawa mo? Huwag mo sabihin na hindi mo ibubukod yung puti sa dekolor. Wala naman pong matingkad na kulay na damit na pwedeng magmansya. Pareho lang din naman hula to ng paglalagyan eh. Kahit na, dapat nakabukod pa rin yan. Yung mga puti dapat kinakamay mo tapos yung dekolor sa washing machine na. At bago mo pa makaligtaan dapat nakabukod din ang pambahay, pangalis at uniform niya. Grabe naman po palang sistema ng paglalaban nyo, ma. Hindi ba kayo natatagalan sa ganito? Kaya nga pinaglalaanan ko ng oras talaga ang paglalaba. Dapat Sabado at Linggo ko pa gagawin yan. Pero ano magagawa ko kung naunahan mo na dyan? Aaralin ko naman po. Huwag kayong mag-alala. May makakatulong po kayo sa ganitong bagay. Nanibago man siya sa pamamaraan ni Susan, sinikap na lang ni Cheska na sundin ang inutos nito. Aaminin niyang sa tinagal niya sa ibang bansa na namumuhay mag-isa, mabilis ang paraan na lang ang nagagawa niya.
Ngayong nandito na siya kasama ang pamilya, sinusubukan niyang gampanan ng maayos ang mga bagay-bagay. Habang ginagawa niya naman ang tinuro nito kanina, matalas ang matang nagmamatsyag lang sa gilid ang kanyang biyenan. Akala niya magsasawa rin to sa pagmamasid. Subalit nagulat siya nang akmang ilalagay niya na sana ang medyas ng anak kasabay ng uniforme nito nang hablutin niyo ni Susan mula sa kanyang kamay. Matanda ka na, Cheska. Hindi ka ba naturuan na hindi magandang ihalo ang medyas kasama ang mga damit? Sorry na ulit, ma. Pareho naman kasing puti. Kahit si Jacob alam kung paano maghiwalay ng damit sa pagbabad. Diyos ko! Gagawin ko na lang po ulit. Wag na, ako na. Iwanan mo na lang lahat yan dyan. Paglalaanan ko na lang ng oras mamaya yan. Ay, imbis sana na pagluluto at paglilinis lang ang aatupagin ko ngayong araw. Nadagdagan pa. Eh, kaya ko naman ho yan. Talagang iba lang ang paraan ko kaysa sa inyo. Pero sisiguraduhin ko namang malinis. Naninibago lang po ako ngayon pero sinusubukan ko namang bumawi sa anak ko, ma. Alam mo, Cheska, sa totoo lang, mas matatagalan at mahihirapan tayong pareho kapag nagpumilit ka pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Sabihin na nating natapos mo ang laban yan. Pero uulitin ko pa rin kasi hindi mo gaanong nalinisan. Kung hindi mo naman magagawang pulido, hayaan mo na lang sa akin to sa susunod. Gusto ko lang naman pong makatulong. Bakit hindi na lang sa ibang paraan? Marami ka namang pwedeng gawin na hindi komplikado. Sa halip na mainsulto sa mga pahaging ng kanyang biyanan, hinayaan na lang ito ni Cheska. Naganap siya ng ibang magagawa sa loob ng bahay kahit malinis naman na sa unang tingin. Kasalukuyang nasa kusina si Susan at naghahanda ng pananghalian nila, kaya inunahan niya ang paglilinis ng sala. Dahil hindi niya alam kung saan nakalagay ang mga panlinis nila, at tiyak siyang may sasabihin namang hindi maganda si Susan kapag nagtanong siya, naghanap si Cheska sa banyo ng sabon at ginawa niyang pamunas ang nakita niyang lumang damit. Yun ang nagsilbi niyang basahan na pamunas sa mesa at mga picture frame. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabalik ng mga vase sa mesa nang sumulpot si Susan. Hinintay niyang papuri nito, ngunit galit na pamumuna na naman ang binigay nito sa kanya. Diyos ko, anong ginawa mo dyan? Nagpunas lang po ako ng gamit dito, ma. Ano na naman pong bawal na nalabag ko? Tignan mong maigi ang kinalabasan ng mesa at ng picture frame. Kanina makintab yan, pero ngayon may puti-puti na. Yan bang pinunit na lumang damit ang ginamit mo? Opo, hindi ko kasi mahanap ang cleaning supplies dito eh. Ginamit ko na lang kung anong meron. Halika, sumunod ka sa akin. Galit ang yabag habang hinila ni Susan ng manugang sa harapan ng lababo sa kusina. Yumuko siya ng kaunti para buksan ang cabinet sa baba nun. Nilabas niya mula ron ng pranela at gamit na para lamang sa paglilinis ng babasaging gamit. Napangiwi na lang si Cheska. Alam niya sa sariling nakalimutan niyang tignan doon at sinadya niyang wag lumapit sa biyenan. Kita mo to? Itong pranela dapat ang ginagamit sa paglilinis ng mga gamit at hindi basta lumang damit lang. Tatandaan ko na po sa susunod, ma. Nawala lang po talaga sa isip ko. Alam kong mabuti ang intensyon mong tumulong sa akin, Cheska. Pero sana, nagtatanong ka muna sa akin. Napansin mo ba si Raul sa loob ng bahay kapag nagliligpit ako? Di ba hindi? Kapag nakialam kasi yon, mas matagal lang ang gawain. Alam kasi niya na may sarili akong pamantayan sa ginagawa ko rito. Nakuha mo ba ang pinupunto ko? Naiintindihan ko po. Ayoko lang po kasi na parang wala akong pakinabang sa bahay na to. Ay, kung gusto mo talagang mag-ambag dito, bakit hindi ka na rin maghanap ng trabaho tulad ni Henry? Tutal natapos ng kontrata mo eh, at balak mong magtagal dito. Mas matutuwa pa ako kapag ganon. Gusto ko naman sana pero hindi pa sa ngayon, ma. Plano ko po munang bumawi kay Jacob sa mga panahong hindi siya lumaking kasama ko. Ikaw ang bahala. Basta nasabihan na kita, ah. O siya, punasan mo na lang muna ulit ang mga ginalaw mo kanina doon gamit tong binigay ko sa'yo. Hanggang sa umabot lang ng gabi, pakiramdam ni Cheska,
Wala siyang pakinabang. Ang dating inis lang niya sa pamumuna ni Susan, nahaluan ng dismayan niya sa sarili. Sa bawat bagay kasi na nagagawa niyang mali, mas lalo lang niyang napapatunayan na hindi siya handa kung sakali man na umalis na ang biyenan niya. Napansin naman ni Henry na mabigat ang dinadamdam ng asawa niya. Mula kanina pa magkasalubong ang kilay nito. Kahit binalita niyang natanggap siya sa trabaho, halata pa rin na pinapakita lang nito sa iba na maayos ang lahat. Kaya sa muling pagbuntong hininga nito, masuyo na niya itong nilapitan. Mahal, kanina ka pa puro buntong hininga. May problema ka ba? Nandito lang ako para makinig sa'yo kahit ano pa yan. Maliit na bagay lang naman. Wala to. Napalalim lang ang isip ko. Talaga? Hindi ako naniniwala. Magsabi ka na, sige na. Ay, buong araw kasi akong nasa loob kanina. Kilala mo naman ako. Hindi ako sanay na walang ginagawa kaya ayun, tumulong ako sa gawaing bahay. Kaya lang puro palpak. Hindi talaga pumasa sa standards ng mama mo, mahal. Nako, ganun ba? Naninibago ka pa talaga. Kahit nung una tayo nagsama, kaya gusto ko na tayo lang ang bumibisita sa kanila para hindi yun biglang magligpit sa bahay natin. Ganun talaga siya mula pa bata ako, mahal eh. Gets ko naman. Pero minsan kasi over na eh. Para akong nililitis kanina. Kahit ako, maaga na sumuko sa pagtulong eh. Ayos lang naman kasi kay mama yung ganun. Di naman siya nag-uutos kung kanino eh. Hayaan mo na lang, okay? Focus ka na lang sa akin at sa anak natin. Kahit na mahal, iba pa rin kasi yung pakiramdam na may silbi ako sa bahay na to. Ayokong iasa sa kanya lahat kung pwede naman akong makihati. Paano ko na lang gagawin yun kung lahat ng kilos ko mali? Hmm, Naalala ko dati, para makabawi kami ni Papa sa pagod ni Mama, kami ang bumibili ng grocery. Kapag ganun, wala siyang reklamo. Natutuwa pa nga siya kasi hindi niya na kailangan pumila sa kung saan. Ganon? Sige, bukas mag-grocery agad ako. May gusto ka bang ipabili, mahal? Unahin mo na lang yung para sa kailangan sa bahay. Pero mahal, wala akong mabibigay na pambili ha. May katatanggap ko lang ulit sa bago kong trabaho eh. Ayos lang, may pera naman akong tinabi. Hindi naman ako basta uuwi lang dito pagkatapos ng kontrata ko na walang hinanda, no? Ako nang bahala. Congrats nga pala ulit sa trabaho mo, mahal. Kahit magaan ang pag-uusap nilang mag-asawa, may mapait na ngiti sa labi ni Henry. Sa buong pagsasama nila ni Cheska, alam niyang kadalasan nito ang gumagastos sa kanilang dalawa. At ngayong may bagay siyang tinatago rito, hindi niya alam kung paano makakabawi pa rito. Kinabukasan naman, nauna pa sa pagbukas ng grocery store ang pagpunta ni Cheska. Bumili siya ng alam niyang kakailanganin nila sa isang linggo. Sakto kasing kaunti na rin ang laman ng kanilang ref at pantry. Sa pamimili niya naman, sinigurado niyang maganda ang kalidad ng kanyang mga pinili. Ayaw niyang hanapan na naman siya ng kapintasan ni Susan. Kaya kahit may kamahalan, hindi niya tinipid lahat. Pagka-uwi niya naman, nagpatulong siya kay Raul sa pagbubuhat ng lahat ng binili niya. Nagulat pa ito sa dami ng bit-bit niya kanina. Yan na ba lahat? Napagod ako sa kakabuhat ah. May birthday ba ang isa sa atin na nakalimutan ko lang? Wala naman po pa. Naisipan ko lang mag-stock para sa isang linggo na po. Naku, salamat naman. Napapagod na rin ako magpabalik-balik sa labas kapag may pinabibili ang mama mo eh. Ano to? Bakit maraming plastic at karton dito? May sale ba ngayon, Raul? O nanalo ka sa loto? Hindi, si Cheska ang bumili niyan lahat. Ang dami pala talaga nito. Tulungan na kita mag-ayos. Kaya ko na po to pa. Siguradong pagod kayo sa pagpasok nitong lahat. Magpahinga na lang po kayo. Siya sige. Sa labas lang ako kapag kailangan nyo ng tulong. May okasyon ba? Wala naman po. Naisipan ko lang bumili kanina. Ako na lang po mag-aayos dito, ma. Habang sinasabi yon, isa-isa nang kinuha mula sa supot ni Cheska ang mga pagkain.
Wala naman na itong nasabi pang muli kaya akala niya natutuwa ito sa ginawa niya. Binuksan niya ang ref at akma na sanang unahin ang pagpasok ng karne nang pigilan siya ni Susan. Oo. Hugasan mo muna yung mga karne bago mo ipasok sa ref, Cheska. Oho, malinis naman na to, ma. Sa grocery ko po binili, hindi sa palengke. Yan ang hindi mo masisiguro. Kahit na sa mamahaling bilihan mo pa yung kinuha, iba-ibang kamay pa rin ang nakahawak niyan. Lahat dapat nang galing sa labas, hinuhugasang maigi. Akin na nga, ako na maglilinis para siguradong maayos. Sige po, kayo na pong bahala. Itong gulay na lang ang aayusin ko. O, wag mo rin kalimutang hugasan yan isa-isa, ha? Ibukod mo lahat. Yung mga dahon-dahon, wag mo itatabi sa prutas. At iba pang mabilis mabulok. Okay po. Ay, hala, pati yung steak, hugasan niyo po, ma? Oo naman. Alangan namang ito lang ang bukod tangi. Hindi po dapat hinuhugasan yan. Mawawala po kasi ang lasa kapag nagkataon. Sus, marunong ka pa sa akin. Kita mo yan, oh. May dugo-dugo pa. Madumi pa pag ganyan. Unahin mo na lang yung ginagawa mo. Nangihinayang man sa presyo ng steak na basta na lang pinadaan ni Susan sa gripo para hugasang maigi. Itinikom na lang ni Cheska ang bibig. Ayaw niyang pangaralan pa ang biyenan tungkol sa tamang paghahanda sa pagkain. Tiyak kasing iba pa ang magiging dating nito kay Susan. Saka lang siya matiwasay na nakahinga nang sa kalagitnaan nun, magpaalam itong pupunta sa simbahan. Mahuhuli raw ito ng uwi kaya pagsapit ng tanghali, ipinagluto ni Cheska ng pritong baboy ang kanyang mag-ama. Tuwang-tuwa si Jacob dahil bawal sa kanya yon. Kadalasan kasi, nilaga lang ang pwedeng luto ng baboy sa bahay nila. Sana po ganito lagi, mama. Ayaw kasi ni Lola ng ganitong luto. Minsan lang ang ganito, Jacob, ah. Tama naman ang lola mo na nakakasama to sa'yo kapag palagi mong kinakain. Isang slice lang para sa'yo at damihan mong gulay na kasama sa pagkain. Nakakamiss din ng ganitong timpla. Nako, kapag si Susan ang nagluto ng ulam, wala ni kahit ilang butil ng asin. Saka lang naman naging ganyan yung luto ni Mama nung nagkasakit kayo pa eh. Isang slice lang din dapat sa'yo. Sana pala, nanahimik na lang ako para maparami. Ay nako, pasaway talaga kayo kahit hanggang ngayon pa. Kinahapunan, nang matagalan si Susan sa simbahan, nakiusap si Raul kay Cheska na magpaprito ng ulam. Pagkatapos timplahan ng mga isda, isinalang niya na yon sa pinaglutuan niya ring mantika kanina. Nasa kalagitnaan naman siya ng pagpiprito nang pumasok si Susan sa kusina. Tumaas ang kilay nito sa nakita na nasa kawali. Pang ilang salang mo na yan ang isda? Bakit brown na ang mantika? Kalalagay ko pa lang po. Yung pinaglutuan ko ng baboy kanina yung ginamit ko kaya brown na ang kulay. Pero malinis naman po yan. May dagdag lasa din mula sa baboy. Diyos ko, hindi dapat ganyan. Malalagay sa peligro ang kakain yan dahil sa'yo eh. Dapat kapag nagluto ka ng panibago, bagong mantika rin ang gagamitin mo. Ang gastos naman kapag ganun, ma. Ngayong araw lang naman nagamit yan. Hindi pa nga nalipasan ng sobra sa 3 oras. Kahit na, Cheska, pagdating sa kalusugan, dapat hindi tinitipid ang ganyan. Mas mapapamahal ka kapag nagkasakit ang pamilya mo. Sige, ako na lang po ang kakain nito. Kayo na lang pong bahala sa ulam ni Papa. May natirang isda pa naman dyan na hinanda ko. Kumain kayo ng pritong baboy kanina, tama? Ganon din ba ang ulam ni Raul? Opo, ma. Pwes, hindi na siya ulit kakain ng pinrito ngayong gabi. Ay, nakong matanda yon. Lagi ako sinusuway tapos kapag umandar ang sakit niya, ako na naman ang mamomroblema. Wag mo na ulit yung bibigyan ng mamantika, Cheska, ha? Ano pong gagawin dito sa isda? Ay, ako nang bahala dyan. Iwan mo na lang. Hugasan ko yan ulit para gawing sinigang para hindi masayang. Sa susunod, kung gusto mo makatipid talaga sa mantika, magluto ka na lang ng sabaw. Naiintindihan mo? Lumipas sa mga linggo na hindi pa rin aprobado para kay Susan ang lahat ng ginagawang pagtulong ni Cheska. Kahit nang sundin niya ang suwestyon ni Henry na bumili na lamang ng mga bagay para sa bahay, may kapintasan pa ring nakita ang kanyang biyenan.
Hindi na siya muli pang nagreklamo sa asawa niya dahil may iniintindi itong trabaho. Subalit hindi niya mapigilan ang pakiramdam na kailangan niyang maging perpekto sa bawat galaw niya. Kaya kadalasan, inaasahan niya na lang na may masasabi pa rin ito kahit anong mangyari. Cheska, saan mo dadalhin yan? Sa labas po para makuha na ng magtatapon ng basura mamaya. Ibukod mo muna yan sa kanya-kanyang sako nila. Ihiwalay mo ang nabubulok sa di nabubulok. Tapos yung mga bote, tanggalan mo ng plastic tapos yupiin mo. Iba ang kukuha niyan. May ganitong rule na rin po pala sa lugar natin. Siguro pati mga kapitbahay ganun din. Naku, mabuti pala at naayos na nila ang batas sa lugar na to. Walang ganun dito. Ako lang talagang nagkukusang gumawa niyan. Tayo lang ang bahay na may disiplina sa ganyang bagay eh. Bali kapag nakokolekta po yung atin, ihahalo pa rin to sa kasamang basura ng ibang bahay. Ganun nga ang nangyayari. Bakit? May reklamo ka ba doon? Wala naman po. Parang doble pagod lang po kasi kapag ganun. Iisa lang naman pala ang babagsakan nito mga basura. Hindi naman problema ang ganyan. Ang importante, kapag galing sa bahay na to, maayos ang pagkakahiwalay. Kung may gagayang iba, edi mabuti. Kung wala naman, wala na akong pakialam. Ayoko ring mabansagan tayong burara dito. Kung napapagod ka, iwan mo na lang yan dyan. Ako na ang gagawa. Hindi na po, ako na, ma. Kalimutan nyo na lang ang sinabi ko. Sinunod ni Cheska ang sinabi ni Susan. Kahit aksaya sa oras ang ginawa niya, nakikita niya naman ang punto nito sa nakaugaliang pagbubukod ng basura nila. Isa ang kaganapang ito kung kailan sang-ayon siya sa dahilan ng pagiging metikulosa ni Susan. Ganun pa man, para magkaroon siya ng kontrol kahit papano sa mga bagay-bagay, kinuha niya ang pagkakataon ng nalalapit na kaarawan ni Jacob. Bilang parte ng pagbawi niya sa anak sa nakalipas na mga taong hindi niya ito kasama, balak niyang gawing malaki-laki ang handaan. Kinuha niya ang pera na tinabi niya at kung bibilangin, sobra pa yun sa budget niya. Tama lang dahil gusto niyang gawing espesyal ang araw nito. Kaya naman tinanong niya ito nang minsang 3 lang silang kumakain. Anak, may paboritong superhero ka ba? O kaya mga hilig mong panoorin na palabas? Paborito ko po to. Itong laruan na bigay ni Papa. Gusto ko siya kasi malakas ang powers niya. May iba pa ba? Ano pang ibang gusto mo? Dinosaurs po, Mama. Gusto ko po ng maraming dinosaurs sa kwarto ko. Pero bawal daw, sabi ni Lola. Madudumihan daw po. Akong bahala sa ganyan, anak. May gusto ka bang pagkain maliban sa paborito mong ulam? Huwag yung pritong baboy Yung ibang gusto mo naman. Spaghetti po, tsaka burger. Ice cream din po. Chocolate flavor, ah. Sige, sige. Tatandaan ko lahat ng yan. Basta maging good boy ka sa school mo, ha? Para may reward ka galing kay mama at papa. Naging abala sa pag-ayos ng party si Cheska sa mga sumunod na araw. Wala siyang tinipid sa paghahanda ng lahat at pinili niya ang catering na pinakasikat kahit may kamahalan. In-order niya rin kahit mula pa sa malayo ang mga dekorasyon na gagamitin, ayon na rin sa hiling ni Jacob. Hindi pa nagtapos doon at talagang nagrenta siya ng venue na paggaganapan itong lahat. Ayaw niyang subukang ganapin ang party sa mismong bahay nila para maiwasan na ring magdulot yon ng problema. Ganun pa man, hindi niya nilihim sa mga biyena ng gusto niyang gawin. Wala namang reklamo ang mga ito sa plano niya. Lingid nga lang sa kaalaman niya na habang ginagawa niya yon, nagbabalak na si Susan na ibahin ang lahat ng kanyang napagpasyahan. Isang araw habang nagpapahinga siya, bigla na lang humingi ng pabor ang ina kay Henry. Nak, pwede mo bang kunin ang number ng catering? Tsaka yung kinuha ni Cheska na tao para sa party? Bakit po ma? May ipapadagdag kayo sa menu at design? Si Cheska na lang po ang lapitan nyo. Wala rin akong alam Wala akong ipapadagdag. Papalitan ko lang lahat ng balak niyang ihanda sa birthday ng apo ko. Hindi ko nagustuhan lahat ng nilista niya eh. Walang kasusta-sustansya. At yung pinili niyang tema, hindi yun maganda.
Si Jacob po ang nag-request ng lahat ng yun, May. Sinusunod lang naman namin ang gusto niya sa isang araw na para talaga sa kanya. Hayaan nyo na lang pong magsaya yung bata. Alam kong minsan lang sa isang taon yon. Kaya nga dapat pulido lahat. Tayong nakatatanda ang dapat may kontrol sa ganong ganap. Hindi bata ang masusunod. Isa pa, pupunta mga kasama ko sa simbahan. Masamang tignan na ganon ang madadatnan nila. Party na pambata po yun, kaya natural lang po na ganun. Pwede nyo naman po silang papuntahin pero hindi dapat i-adjust ang buong party para sa kanila. Basta, ngayon pa lang di na ako natutuwa sa nakikita ko. Kung ayaw mong sumunod, edi hindi na lang kami pupunta ng papa mo. Naman, di naman kasi sa lahat ng oras masusunod kayo Chance na rin to para sa mag-ina ko na mag-banding. Nitong huli lang sumaya ng ganun si Cheska Minsan lang ako humingi ng pabor sa'yo, Henry. Kapag ikaw may hiningi sa akin, binibigay ko kahit isugal ko pa lahat. Huwag mong kalimutan kung bakit tayo nasa sitwasyon na ito ngayon. Sobrang liit lang ng hiling ko na ito kumpara sa sinakripisyo namin dati. Kinabahan si Henry sa sinabi ng ina. Nanumbalik sa alaala niyang nangyari bago sila makauwi ng bansa. Kung saan dati siyang nalulung sa sugal kaya nagkautang siya abroad. Para mabayaran ng patong-patong na halagang yon, kinailangan niyang humingi ng tulong sa mga magulang niya. Wala namang mahanap na solusyon dati sina Susan kung hindi ibenta ang bahay nila at manatili sa itinayo nilang bahay ni Cheska. Ito rin ang kadahilanan kung bakit nagpupumilit siyang wag pauwiin ng mama at papa niya. Sa takot na malaman nyo ng asawa niya, kinagabihan, pasimpleng lumapit si Henry kay Cheska na kasalukuyang abala sa paglista ng kakailanganin sa party. Balak niyang kunin ang mga numerong hiningi ng ina kahit labag sa loob niya. Mahal, busy ka pa ba? Mukhang inaanto ka na. Oo, ang bigat na ng mata ko. Pero dapat ko pang i-double check tong listahan. May kailangan ding tawagan eh. Tulungan na kita dyan. Ibigay mo na lang sa akin lahat ng listahan tapos yung mga number na dapat tawagan, ako na ang kakausap. Sigurado ka, mahal? Baka inaanto ka na rin. May trabaho ka pa naman bukas. Mahaba na ang pahinga ko kanina. Hayaan mong tulungan kita, okay? Hinayaan na kitang gawin mag-isa lahat. Kahit itong pagtawag na lang ang itoka mo sa akin. Sige, kung ayos lang talaga sa'yo, pahinga na ako ha. Sumunod ka na rin pagkatapos mo dyan. Yung mga number, mahal. Munti ko pa makalimutan. Ito pala lahat. Nakalagay na rin dyan ang kailangang i-confirm. O sige, ako nang bahala rito. Nga pala, pwedeng pakitawagan mo na rin yung sa probinsya, mahal. Number 2 ng pinsan ko. Pasabi na lang na papuntahin niya si nanay dito. Ilang taon na rin kasi niyang hindi nakikita ang apo niya. Pasabi na lang din na susunduin na lang natin siya sa terminal. Yung nanay Isadora mo? Oo, may iba pa ba akong nanay? Siguradong nagtatampo na yun sa akin kasi hindi pa tayo nakakabisita sa kanya. Tawagan mo na lang ha. Salamat, mahal. Inaantok na talaga ako. Habang payapa ang tulog ni Cheska ng gabing yun, mabigat ang dibdib na binigay ni Henry ang mga nakuhang numero sa ina. Nang pabalik na siya sa kwarto nila, doon niya lang naalala ang numero ng kanyang biyenan. Sa hindi malamang dahilan, nagdulot yun ng kaba sa kanya. Ganun pa man, pinili niyang itapon na lang ang numero. Wala siyang balak na palakihin pa ang gulo kapag pumunta pa ito sa bahay nila. Kung may kinaiinisan man kasing bagay si Susan bukod sa dumi at kalat, yun ay ang balain nitong si Isadora na sobrang salungat sa kanyang nakaugalian. Pagkalipas ng isang linggo, sa araw ng party bago pa man ang lahat, nauna nang pumunta si Cheska sa venue kasama ang asawa. Subalit laking gulat niya na malayo ang itsura noon sa inaasahan niya. Teka, parang iba naman to. Mukhang mali ang pinasukan natin, mahal. Ito naman ang binook mo last time, di ba? May pangalan pa ni Jacob sa stage, oh. Nagkamali lang yata ang mga organizer. Tawagan mo nga muna. Ilang oras na lang magsisimula na dapat ang party. Sandali. Hala,
nakalimutan ko yung cellphone ko sa bahay. Wala ka bang number nila? Naka-charge din yung sa akin sa bahay eh. Ano ba naman to? Kailangan natin bumalik doon. Baka okay na yung ganito, mahal. Maaliwalas naman to tapos nakahanda na rin lahat-lahat. Talagang naiba lang ang kulay. Tatanggapin ko to kung binyag ang plano ko una pa lang, Henry. Maayos nga ang pagkakalatag, pero puro puti naman lahat. At nasa na mga display na pinamili ko? Wala. Sobrang layo nito sa pinagpaguran ko. Teka naman, kumalma ka muna. Umuwi na lang tayo para matawagan mo ang mga gumawa nitong lahat. Kasalanan ko rin talaga to eh. Napanatag ako na sobrang sikat at mahal ng nakuha ko na akala ko hindi sila papalpak. Hindi ako iskandalosa pero magkakagulo talaga kami ng buwisit na organizer na yon. Pilit pinapahupa ni Henry ang galit ng asawa niya sa biyahe pabalik ng bahay. Pagkarating naman nila, saktong nag-aayos na sina Susan at ganun din si Jacob. Kitang pananabik sa mukha ng anak niya. Kaya lalo tuloy siyang nakonsensya dahil tinulungan niya pa ang ina na gawin ang balak nito. Dumiretso naman muna si Cheska sa kwarto nila para kontakin ang kailangan nitong tawagan. Habang hindi pa nito nakukumpirma na may kinalaman nga ang mama niya, agad na siyang umisip ng paraan para hindi na sila magkagulo bago pa sila umabot sa venue. Ma, mauna na ho kayo. Susunod na lang kami. Ha? Hindi ba kayo sasabay na lang sa amin? Naku, ito na nga bang sinasabi ko eh. Masisira talaga ang schedule kapag hindi ako nagplano. Alam na po ni Cheska ang nangyari sa venue. Para sa ikakaayos ng lahat, mas mabuting mauna na kayo ron. Ano naman ngayon kung alam niya na? Dapat nga magpasalamat pa siya dahil inayos ko lahat. Pwede ba, ma? Kahit ngayon lang. Sumunod muna kayo. May problema ba? Wala po pa. Kung pwede sana kayo muna ang sumalubong sa mga unang bisita. May kailangan lang po kaming ayusin. Hindi po kayo sasabay, Papa. Susunod din kami ng mama mo, anak. Hintayin mo lang kami doon, ha? Nang masiguro ni Henry na nakaalis na ang tatlo, sinundan niya na sa taas ang asawa niya. Habang tinitingnan niya ang maaaring reaksyon ni Cheska, ito naman ay pinipilit kumalma dahil sa kanyang nalaman. Muntik niya pang masigawan ng organizer kanina kung hindi lang nito nasabi agad ang buong katotohanan. May tumawag raw kasi sa kanila nung nakaraan para ikansela at palitan ng mga order na papunta na sana sa venue. Bilang last minute, ayaw sana ng mga itong pumayag. Subalit dahil nagbayad ng dagdag ang tumawag, sinunod nila ang utos. Walang nagawa si Cheska kung hindi ibaba ang tawag. Hindi niya masisi ang kinuhang kumpanya dahil alam ng tumawag ang bawat detalye na una niyang binigay. Ngayon, hinahanap niya na lang ang pasensya para wag kumprontahin ng biyenan na may pakana ng lahat. Mahal, anong sinabi nila? Huwag ka na magpanggap na wala kang alam dito, Henry. Nasaan ang mama mo? Teka, mahal. Magunos dili ka muna. Birthday ngayon ng anak natin eh. Patapusin mo muna bago ka magalit sa kanya. Nagbibiro ka ba, ha? Kita mo mismo kung gaano ko pinaghirapan na gumanda ang mahalagang araw ng anak natin. Alam mong sinabutahin ng mama mo lahat ng yon. Tapos gusto mo akong kumalma? Ano bang magagawa kapag nagalit ka, Cheska? Masasaktan lang lalo si Jacob. Sana naisip mo yan bago mo siya tinulungan na baguhin lahat ng hindi ko alam. Nasaan ngayon si Susan? Napupuno na talaga ako sa matandang yon. Pinauna ko na sila sa venue. Ano? Dahil sa sinabi ni Henry, agad namang sumunod si Cheska sa venue. Nandun na rin ang catering nang makarating sila. Mas lalo siyang nainis nang makita na ang mga pagkaing hinanda ron malayo sa kanyang listahan. Para tuloy binyagan ang ganap sa buong lugar. Hindi niya na kailangan pang tawagan ng catering para kumpirmahin na may kinalaman din si Susan dito. Sa ngiti pa lang ng biyenan niya habang binabati ang mga matatandang bisita, natumbok niya na ang totoo. Pinanlilisikan niya naman ng tingin ang katabi. Kita mo na ang ginawa ng mama mo. Parang siya patuloy ang may birthday. Ako na nga humihingi ng tawad, mahal. Baka pwede namang wag mo munang ituloy ang pag-aaway nyo. Pwede naman nating pasayahin to kahit ganito ang theme eh.
Dapat talaga hindi ko na inasa sa ito. Nagsisisi na ako. Huwag ka naman ganyan. Sinubukan ko namang tumulong eh. Pero namilit talaga si Mama na tignan ang plano. Hindi ko naman alam na tatawagan niya lahat. Pasensyosa akong tao. Pero hindi ibig sabihin nun na bobo na ako, Henry. Alam kong sinadya mong kunin lahat ng number sa akin nung nakaraan. Sigurado rin ako na ikaw pa ang gumastos para masunod lang ang gustong pagbabago niya. Oo, kasalanan ko na lahat. Ano pang gusto mong sabihin ko? Pambihira ka talaga. Kaya kong harapin ang lahat ng kinalaman ko dito. Pero pwede bang wag ngayon? Kapag pinakita mong galit ka rito mismo, yun lang ang tatatak sa memorya ng anak natin. Pinilit kimkimi ni Cheska ang pagkamuhi alang-alang sa kaarawan ng anak. Mahirap nga lang yun, dahil habang ginagala niyang tingin sa paligid, walang bahid ng selebrasyon. Ang mga bata, nakaupo lang at pilit sinusubuan ng kanin at ulam ng kanilang ina. May kumakanta sa harapan, ngunit hindi naman yun bagay sa party na pambata. Lalo pa siyang nalugmok nang makita si Jacob sa sentro ng lahat. Bagsak ang mukha nito at bukod sa costume na suot niya, malayo sa hiniling niya ang nangyayari. Agad niya naman itong nilapitan. Sorry sa nangyari sa party mo, ha. Babawi si Mama, anak. Nasaan na po yung dinosaur ko, Mama? Na-delay lang yun, anak. Na-traffic kasi sa biyahe. Pero sa susunod, dadaling kita sa park na maraming dinosaur. Yung matataas. Tulogo po. Oo naman. Tapos pupunta tayo sa mall. Ibibili kita ng toys na favorite mong superhero. Pwede, alis na po tayo ngayon, Mama. Tiis-tiis lang muna ngayon, anak. Promise, sa susunod, gagawin natin yan. Okay po, Mama. Love po kita. Pinigilang maiyak ni Cheska sa harap nito. Mabait pa rin kasi itong bata kahit halata naman na dismayado sa kinalabasan ng kaarawan niya. Kaya naman sa buong party, dumikit siya sa anak para pangitiin ito kahit papano. Pasalamat na lang siya dahil may nahanap siyang bukas pa na nagbebenta ng loot bags. Pambata pa rin yun kahit di sakto sa tema na gusto ng anak niya. Nang ma-deliver yun at nabigay niya sa mga batang bisita pagkatapos ng party, doon lang medyo gumaan ang ekspresyon ni Jacob. Pagka-uwi naman nila at napatulog niya na ang bata, doon niya na lang nagawang kumprontahin si Susan. Nag-enjoy ho ba kayo sa party na inagaw nyo sa bata, Ma? Ano bang pinagsasasabi mo, Cheska? Hindi ko gusto yung tono ng pananalita mo, ha? Umayos ka. Ay, may nalabag ba akong batas nyo na naman? Pasensya na ho. Ano bang problema rito? Kanina naman, nagsasaya tayo. Ewan ko sa manugang mo na yan. Ang ganda ng pagtatapos ng araw, sinisira. Mukhang di tulad ng magaling yung anak. Wala kayong alam sa ginawa ng asawa nyo pa. Nagsabwatan niyang dalawang yan para palitan ng hinanda ko para sa birthday ni Jacob. Ilang linggo kong pinagplanuhan at binuhusan ng oras at pagod yun. Grabe naman tong ginawa nyo. Hindi nyo man lang ako nirespeto. Totoo ba to, Henry? Susan? Napansin ko nga parang hindi bagay sa pambatang dekorasyon kanina eh. Binago nyo nga ba talaga? Ano naman ngayon kung inayos ko ang party? Pinigilan ko lang naman ang pagpalpak mo sana. Hindi ba dapat magpasalamat ka pa sa ginawa ko? Mas healthy ang handa kesa sa mamantika at maalat na pagkain na nasa menu mo. Maliwanag at malinis tignan ang venue kanina. Hindi tulad kapag ikaw ang nasunod. Kasi plano mo palang palagyan ng kung ano-anong kalat. Kahit mga kumari ko puro papuri sa akin. Malamang puro papuri ang mga yon kasi parang binyag ang hinanda nyo. Kayo lang ang natutuwa sa ginawa nyo. Hindi nyo ba nakita ang reaksyon ng mga bata kanina? Mas mahalaga ang masasabi ng matatanda, Cheska. Bata pa si Jacob para magbigay ng opinyon sa ganyan. Makakalimutan niya rin to. Nakanti ang pagkapika ni Cheska sa sinabing yun ni Susan. Napuno na siya sa ilang buwan na niyang pagtitimpi kasama ito. Kaya kahit gabi na, nilahad niya pa rin ang desisyon para hindi na sila magsama pa sa isang bahay. Kung ganun pala, edi hindi ko na dapat alalahanin ang sasabihin ni Jacob kapag wala na kayo rito. Tutal makakalimutan niya naman, ano? Sige,
Sundin natin yung pag-iisip mo, Ma. Henry, tulungan mo ako mag-impake ang mga magulang mo. Pauwiin mo sila ngayong gabi. Ano ka mo? Wala kang karapatang mag-utos ng ganyan. Mahal, huwag ka namang padalos-dalos. Baka pwede pang pag-usapan to, Cheska. Alam mo namang wala kaming mapupuntahan ng mama mo. Pasensya na po, Pa. Pero anong wala? May bahay ho kayo bago kayo nakitira sa bahay namin. Dapat nga nung unang buwan pa lang na nakauwi kami, bumalik na kayo ron. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Henry? Matagal na naming binenta ang bahay. Ano? Henry? May tinatago ka pa ba sa akin? Ano na naman to? Magpapaliwanag ako. Doon nilahad-lahat ni Henry ang katotohanan sa nangyari sa kanya at ang rason sa likod ng hindi niya pagpayag na pauwiin ang mga magulang. Napaupo naman si Cheska sa revelasyong yon. Kaya pala parang sunod-sunuran ng asawa niya sa pamamalakad ng ina at gusto pa siyang idamay. Ginamit pa nito ang anak nila bilang dahilan nung una. Kumukulo ang dugo niya sa pangyayari. Nadagdagan pa yon nang makita niya na walang balak humingi ng paumanhin si Susan. Duwag na umiyak lang si Henry sa harap niya habang si Raul pa yata ang mas nahihiya sa nangyayari. Napapikit na lang si Cheska ng mariin. Pinili niya na lang na lumabas muna para magpahangin. Sa pagkakataong yon na wala siyang kakampi, ang nanay Isadora niya lang ang naisip niyang lapitan. Kaya tinawagan niya ang numero ng pinsan niya. Mabuti na lang at kasama nito ngayon ang ina. Nay, naririnig niyo ho ba ako? Oo naman, anak. Bakit ngayon ka lang pala napatawag na bata ka? Hinihintay ko na tumawag ka mula nung ibinalita mo sa pinsan mo na nakauwi ka na rito. Gising pa ba si Jacob? Babatiin ko lang ang apo kong yon. Hindi ho ba kayo natawagan ni Henry nung nakaraan? Walang natanggap na tawag ang pinsan mo. Munti ka na talaga akong magtampo kung alam mo lang. Baka nakaligtaan niya lang po. Pasensya na. Teka, bakit kakaiba yata ang boses mo, anak? Umiiyak ka ba? Nagka-problema lang po sa bahay, Nay. Gusto ko lang pong marinig ang boses niyo. Ang bigat po kasi ng pakiramdam ko. Sabihin mo sa akin lahat, Cheska. Makikinig ako. Habang nagpipigil ng hikbi, parang batang nagsumbong si Cheska sa ina. Nakikinig naman ito sa kabilang linya hanggang sa matapos siya sa pagsabi. Ngayong nagkapamilya na siya at nung panahong nasa labas siya ng bansa, aaminin niyang hindi niya nagaanong nabibisita si Isadora. Ganun pa man, nandun pa rin ang malasakit at pag-aalala sa kanya ng ina. Nang patapos na sila sa pag-uusap sa telepono, gumaan ang sobra ang kanyang loob. Akala niya babalik na naman siyang haharaping mag-isa ang problema sa susunod na araw. Ngunit may ibang plano pala si Isadora. Tumahan ka muna, anak. Ipakita mo sa kanilang matatag ka. Hintayin mo ko at pupunta ko dyan sa inyo. Ho? Sigurado po ba kayo, Nay? Oo naman. Walang pwedeng mang-api sa unika iha ko. Lalo pa kapag galing sa susa na yan. Nako, magtutuos talaga kaming dalawa. Dahil din sa kanya kaya ayaw kong bumisita dyan dati sa apo ko nung wala ka. Sige po, mag-ingat kayo sa biyahe nyo. Hintayin mo ko dyan, anak. Iahanda ko muna ang regalo ko sa balay kong yan. Habang binibilang ang mga araw bago lumuwas ang kanyang ina, ramdam ang tensyon sa loob ng bahay ni Cheska. Hindi man natuloy ang pagpapaalis niya sa mga biyenan, may plano pa naman siyang gawin yon. Hinihintay niya lang talaga na dumating si Isadora. Hindi naman nagtagal at nangyari ngayon. Isang tanghali kasi habang naglalaba siya, saktong kumatok din ito sa gate nila. Bitbit nito ang isang bag na gawa sa palay, kasama ang isang bayong na hula niya'y naglalaman ng halaman, base sa lumalabas na dahon-dahon dito na mukhang patay na. Gaya naman ng dati, maligalig siya nitong sinalubong. Ay, namiss kita, anak ko. Ang payat mo naman masyado. Kumakain ka ba ng tama? Ayos lang po ako, Ma. Pasok na po tayo.
tulungan ko na kayo dyan sa gamit nyo. Kaya ko na to, anak. Nasaan pala ang mga tao sa bahay nyo? Ang apo ko, nandyan ba? Nasa trabaho po si Henry. Si Jacob naman nasa school pa. Yung balain nyo po nasa loob. Alam ba nilang dadating ako? Hindi po. Mabuti naman. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon ng babaeng yon. Hindi naman natagalan at nakita nga nilang reaksyon na inaasahan ni Isadora. Pagkapasok pa lang kasi niya at sadya niyang hindi pinunasan muna ang mga kamay ng alkohol, iba na ang taas ng kilay ni Susan. Lalo na nang mapagtanto niya kung sino ang bisita ng manugang niya. May nakapasok yata na masamang hangin sa bahay na to. Ba't ka nandito? Bawal ko bang bisitahin ang anak ko? At kung masamang hangin lang naman ang inaalala mo, dapat lumabas ka. Aba, Cheska, hindi mo nasabi sa amin na may papupuntahin ka rito. Hindi ko naayos ang kwarto para sa bisita. Tutal, mukhang nakagawian nyo naman pong hindi magpaalam. Sinunod ko lang ho kayo. Di ba yan ang laging turo nyo? Tsaka isa pa, pwede ko namang gawin lahat dito dahil bahay ko naman to. Mas lalong tumabilang dila mo dahil kasama mo yung nanay mo Ganyan siguro talagang tinuturo niya sa'yo. Well, hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ka. Lumaking walang respeto sa matanda. Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko, Susan. Mag-ingat ka sa pinaggagawa mo dahil baka hindi mo makayang kapalit niyan. Akala mo natatakot ako sa'yo? Kahit anong gawin mo, mas lalo mo lang mapapatunayan na wala kang pinag-aralan. Pagkatapos ng tagpong yon, parang araw-araw nang may sagupaan sa bahay nila. Noon pa man, magkasalungat na talaga ang ugali ni na Susan at Isadora. At ngayong pinagsama sila sa isang lugar, panay ang pagtatalo nila. Walang gustong magpakumbaba sa dalawa. Ganun pa man, maayos na ang pananatili roon ni Cheska. Ramdam niya kasing hindi na siya nag-iisa. Isang umaga, naisipang tumulong ni Isadora sa pagdilig ng halaman. Nakita niya kasing tuyo na yon kaya inagapan niya na bago pa ito mamatay ng tuluyan. Nasa kalagitnaan naman siya ng ginagawa nang eksaheradang lumabas si Susan para pigilan siya. Anong ginagawa mo sa mga tanim ko, ha? Nililigtas ko lang ang buhay nila. Hindi mo na kailangan magpasalamat sa akin. Ako magpapasalamat sa'yo? Nahihibang ka na yata. Mas lalo lang mapapasamayan sa ginagawa mo. Kita mong umaga pa lang magdidilig ka? Kailan ba dapat, ha? Hindi naman kita nakikita rito sa labas. Ni ayaw mo humawak ng lupa. Kaya siguro nasa maling lalagyan niyang mga halaman mo. Wag mo na lang akong pangunahan, pwede ba? Kung magdidilig man ako, tuwing saktong pababa lang ang araw para mas malusog sila. Pero ngayong pinakailaman mo na, paano na yan? Tuwing pababa lang ang araw dapat, saan mo naman narindig ang kalokohang yan? Kung ganun pala, di dapat hindi na umuulan tuwing umaga, tanghali at gabi, ganun ba? Ewan ko sa iyo, Susan. Diyan ka nga. Kahit ginagantihan pa paano ni Isadora si Susan, kita niya pa rin ang epekto na nangyari sa anak niya. Alam niyang mas malalim pang sugat na naiwan ng pagsisinungaling rito ng asawa at biyenan. Minsan, kahit sumasagot ito kay Susan, ramdam niya pa rin ang pagbabago kay Cheska. Mas nag-aalangan ito sa sarili at maging ang mga kilos nito, kita niya ang pag-iingat. Napansin niya rin na panay-suri ito ng bagay na ginagawa kahit paulit-ulit sa takot na magkamali. Kaya nang minsang matagpuan niya na nakayuko na lang ito sa harap ng mesa at pabalik-balik ang punas gamit ang pranela, doon na niya ginawa ang balak niya. Nilabas niya ang laman ng kanyang dalang bayong. Isa itong halaman na kakaiba. Mukhang patay na ngunit ang totoo, may kakaiba itong enerhiya na nababalutan ng ugat nito. Nilagay niya yon sa lugar na tiyak na ikagagalit ni Susan. Kinabukasan, Pasok na po ako sa trabaho, ma. Kayo na pong bahala kay Jacob. Itong baon mo, dali mo to. Kainin mo sa tanghalian mamaya. Hindi pa rin ba tumitigil sa pagdadrama yung asawa mo, ha? Dapat siyang gumagawa nito, Magiging okay rin po kami. Pero baka mas mapabilis yun kapag humingi na lang kayo ng tawad. Ako?
Wag na. Bahala siya dyan. Malaki na siya para sa pagtatampong ganyan. Teka, bakit may maruming paso rito sa sala? Mukhang patay pa yung tanim. Alam mo ba kung sino nagpasok nito, Henry? Hindi ko po alam. Ikaw anak. Dala po yata ni Lola Isa yan. Yung babaeng yun talaga? Kung saan-saan niya nalang iniiwan tong kalat niya? Pwes, hanapin niya to ngayon sa basurahan. Ma, hindi ba pwedeng wag nyo silang galitin lalo? Kung naalibadbaran man kayo, ilipat nyo na lang yan ng pwesto. Marami na akong atraso sa asawa ko eh. Kahit ngayon lang po, pakiusap. Ay siya, sige. Mauna ka na ron sa trabaho mo. Halika na, apo. Kumain ka na rin ng almusal mo para makapasok ka na maaga, ha? Salungat sa pakiusap ni Henry, palihim na kinuha ni Susan ang pasong nakalagay sa lamisita nila sa sala. Mabuti na lang at nasa labas na si Raul at nasa school na si Jacob. Ngayon, ang problema na lang kung paano niya itatapon ang dala ni Isadora nang hindi nalalaman ng mag-ina. Para hindi siya mahalata, sa kusina niya yung dinaan. Akmang isisilid niya na sana sa sako ang halaman nang marinig niya ang boses ni Cheska habang kausap ang ina. Napilitan tuloy siyang dumiretso sa hagdan papunta sa kwarto niya. Nang tumagal na nasa baba ang mag-ina, naisipan niya na lang na itago muna yun sa loob. Mamaya niya na lang yun aasikasuhin. Lumabas-labas ka kasi, anak. Hindi naman pwedeng magkulong ka lang sa bahay na to. Wala pa po talaga ako sa mood, Nay. Sa susunod na lang. Dahil pa rin ba sa biyenan mong yon? Marami pong dahilan pero isa siya sa mga rason. Hanggang ngayon wala pa rin akong lakas ng loob na paalisin na lang sila. Tinitimbang ko rin po kasi ang pwedeng mangyari. Paano kung magkamali ako, Nay? Paano kung dahil doon malaking epekto sa bata at sa aming mag-asawa? Duwag nga siguro ko kasi naaawa pa rin ako sa magiging kalagayan nila. Hindi kita didiktahan sa pwede mong gawin, Cheska. Pero kung ano man ang kalalabasan ng desisyon mo, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Bakit po kasi hindi pwedeng mamuhay na lang kami ng maayos dito? Yung walang pamumuna at payapa lang. Yun lang naman ang hiling ko para pumayag akong dumito sila. Sa isang bahay, iisa lang dapat ang reyna, anak. Kung hindi kayo magkakasundo sa mga gusto nyo sa loob, damay ang lahat ng taong nakatira dito. Alam kong nagdadalawang isip ka dahil sa awa mo sa kanila. Pero hindi ka hinaan yon. Palatandaan lang yan na mabuti ang kalooban mo. Ayos lang po sa inyong hindi ko sila paalisin. Ikaw ang masusunod sa bagay na yan. Pero hindi naman ibig sabihin no na palalampasin na natin ang ginagawa niya. Alam kong mabuti ang puso mo para gumanti. Kaya ako nagbahala. Tiwala ka lang sa akin. Sapat na ang pagkawala ng nilagay na halaman ni Isadora para maging hudyat na gumana nga ang kanyang hakbang. Ang halaman kasi na yon, ilang taon niyang inalagaan para lumaki kasabay ng batong buhay na hinukay niya. Bago pa man siya nakarating sa bahay na to, dinasalan niya na yon sa ilalim ng bilog na buwan mula hating gabi papuntang bukang liwayway. Kasama doon ang pagbigkas ng orasyon kalakip ang pangalan ng bibiktimahin. Sa ngayon, kailangan niya na lang nahintayin kung paano ito e-epekto kay Susan. Pagsapit ng Sabado, habang nagbabanlaw si Susan ng damit, napansin niyang kahit ilang palit na niya ng tubig, maputik pa rin ito. Malinis naman itong lumalabas sa gripo at sobrang puti ng damit. Ngunit nang hawakan niya na, nagiging malabo bigla. Dahil doon, agad niya namang tinawag ang asawa. Check mo nga. Baka may problema sa gripo. Sandali. Titignan ko. O ano na? Maglalaba pa ako. Kanina ko pa sinasalo. Malinis naman ah. Anong malinis? Tingnan mo yung mga damit sa batya, nalagyan na ng dumi galing sa tubig. Malilinis din itong mga damit ah. Linaw-linaw ng tubig oh. Ayos lang ba yung mata mo? Huwag mo nga akong pinaglololoko, ha? Henry, anak, halika nga rito. Tingnan mo nga tong tubig kung malinaw ba yan sa'yo. Malinaw naman po. Oh, kita mo na. Ikaw ang may problema talaga.
Ma, pagpahingay niyo muna siguro yung mata niyo. Baka lumabo lang kasi napagod kabababad niyo sa init. Sinunod ni Susan ang payo ng anak at nagpahinga nga siya sa silid nila. Habang nakahiga naman, dumako ang tingin niya sa tanim na dala ni Isadora. Sa hindi malamang dahilan, parang may naguutos sa kanyang lapitan yon. Nang kaharap niya na ito, parang may sariling isip na kinutkot ng kamay niya ang lupa sa paso. Hindi niya na lang namalaya na tinitikman na niya yon at kinakalat sa bawat bahagi ng kama. Kinagabihan, natagpuan na lang siya ni Henry at Raul na nakatulog habang puro lupa ang bawat kamay at iba pang parte ng katawan. Magmula ng araw na yon, parang wala sa sariling naghahanap ng lupa, putik at alikabok si Susan. Galing sa pagiging labis na metikulosa, ngayon, ito na ang magdudulot ng karumihan. Problemadong lumapit naman si Henry sa asawa. Mahal, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero pwede bang humingi ako sa ng tulong? Hindi pa rin ba okay ang mama mo? Araw-araw, palala lang siya ng palala eh. Marami na akong absent sa trabaho. Kapag lumiban pa ako ngayon, pwede na ako matanggal. Anong gusto mong gawin ko? Pwede bang bantayan mo muna si mama? Alam kong ang kapal na mukha akong hingin pa to sa'yo. Pero nakikiusap ako. Nasaan ba ang papa mo? Naghahanap din siya ng pwedeng gamot eh. Wala kasing naitulong ang doktor na pinuntahan namin. Pwede ba, mahal? Wala ring nagawa kalaunan si Cheska kung hindi bantayan nga ang kanyang biyenan. Sakto kasing nasa eskwelahan din si Jacob at lumabas saglit si Isadora. Pinuntahan niya si Susan sa silid nito habang nakahiga lang ito at mukhang natutulog. Sisilip lang sana si Cheska at aalis din agad nang magmulat ito ng mata. Nakatutok ang atensyon nito sa kanya na ikinabigla niya. Akala niya may gagawin nitong kakaiba gaya nung nakaraan. Ngunit lumamlam lang ang tingin nito at nginitian siya ng mapait. Napakasahol ko ngang talaga. Pinagbalupitan ko dati ang taong kasing buti mo, Cheska. Napilitan lang ako na bantayan ka. Kahit tumanggi ka, alam kong galing sa kabutihan ng puso mo kaya ka narito. Halika, Iha. Lumapit ka. Anong gagawin mo? Pagagalitan mo ko? Hindi. Gusto ko lang na marinig mo ng malinaw ang sasabihin ko. Cheska, alam kong sobrang sahol kong biyenan sa'yo. Walang katanggap-tanggap na rason kung bakit ganon ang inabot mo mula sa akin. Ako ang nagpumilit na pakialaman ang hinanda mo noong nakaraan. Ako rin ang pumili na bantayang ka imbis na gabayan. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Iha. Ang tagal kong hiniling to sa inyo. Bakit ngayon lang? Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko, Cheska. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko. Gusto ko lang na ibsan ang bigat na dulot ng kasalanan ko sa iyo. Saktong pumasok ng oras na yon si Isadora. Agad nitong niyakap ang umiiyak na anak. Napatingin din siya sa tanim sa gilid ng pinto. May dumaang pag-intindi sa tinginan nila ng balae. Doon na pagtanto ni Susan na ito nga ang may pakananang nangyayari sa kanya. Subalit sa halip na galit, pangunawa lang ang kanyang nararamdaman. Dahil tulad niya, isang ina rin si Isadora na ginawa lang ang bagay para protektahan ang kanyang anak. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Handa ka na bang patawarin siya? Ayos na po ko, Ma. Mas mabuti nang pagalingin niyo siya. Malulungkot lang si Jacob kapag nanatiling ganito ang lola niya. Pasensya ulit sa'yo, Cheska. Pati na rin sa'yo, Isadora. Kahit anong ganti niyo, tatanggapin ko. Humingi lang ako ng tawad dahil sa kasalanan ko. Hindi dahil gusto kong gumaling agad. Hindi naman ako ganun kasahol.
Importante lang sa akin na matuto ka muna bago ko tanggalin ang sumpa. Pero kapag umulit ka pa, alam mo na. Nang makauwi si Isadora pabalik sa probinsya, dala-dala niya ang tanim na kanyang ililibing. Tapos na kasi ito sa tungkulin niya at siniguro niyang maayos na iniwan ang anak at apo. Sa ngayon, sinusubukan pa ring ayusin ni Susan ang ugali niya kasabay ng pagpapagaling. Subalit sa nakabukod na bahay na, minabuti nilang maghanap ng ibang matitirahan habang inaayos na mag-asawa ang lamat sa pagitan nila. Gaya ni Cheska, si Susan mismo, nagdadalawang isip na sa pagiging metikulosa niya. Kaya naman pinatitignan niya na rin ang kanyang sariling kalagayan. Kaya naman kumonsulta na siya mismo sa isang espesyalista para patignan kung tama pa ba ang sobra niyang pagiging metikulosa. Habang ganun naman, sinusubukan ng lahat na ibalik ang tiwala ng isa't isa. Hindi naging mabilis ang pagkakaayos nila. Ngunit ang bagay ngayon na pinapahalagahan nila ay ang pagkakaisa. Mama, Papa, kailan po ulit tayo bibisita kay Lola Isa? Kapag napatawad na ako ng mama mo, anak. Huwag mo nang gamitin ang bata sa kasalanan mo. Hindi pa kita napapatawad ng buo, Henry. Tama na po ang tampo mo kay Papa, Ma. Kagabi, narinig ko po na umiiyak po siya habang tinitignan yung wedding pictures niyo po. Jacob, itong batang ito talaga. Sinabi ko na sa yung huwag kang magsumbong eh. Sorry po, Papa. Kaya ba parang pinapak ng ipis yung mata mo kanina, ha? Wala yun. Patawarin mo na kasi ko, mahal. Araw-araw naman akong babawi eh. Pero iba pa rin na magkasundo tayo. Miss ko na ang asawa ko eh. Sus, ang sabihin mo, sawa ka nang humiga sa sofa. Lukulukong to. Natapos ang yugto na yon na pinatikim sa metikulosang biyenan ang sarili nitong kinatatakutan. Ang balutin sa klase ng dumi na hindi matatanggal kahit ilang punas ang ipadaan. Ganun pa man, sana may aral tayong matatandaan. Nagaya ng kamalian ni Susan, hindi natin madadaan sa striktong pamantayan ng pagkamit ng tunay na kalinisan. At hindi natin dapat idaan sa pagsisinungaling ang mga bagay para itago ang nagawang kasalanan. Dahil kung ang intensyon mo naman hindi nanggaling sa mabuting kalooban, ilang beses ka mang banlawan, daig mo pa ang karumihan ng ilang ulit ng ginamit na basahan. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin, mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito, ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe, ha, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang, mga ka-DC, ha, na yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon, ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Mr. Soon at Soon Family na first commenter natin, kay Phoebe Ranyada, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Maria Oros, Meldy from Malaysia, kumusta po kayong lahat dyan? Maria Rivers from Antipolo, Sugimura Perla Castro, Jonah Marie Francisco, Purificacion Fernandez Dulay from Riyadh, Saudi Arabia, Marcelina Fernandez at sa pamilya niyo pong sina Pauline, Pampam, Fatima, Patricia, Laika, apong sina Elisa Traya at mga kapatid na sina Paul at Rebecca, Hermina Kipanes from San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, Chris Jel Mamado, Jelay Vlog, Gia Gigi, Bella Abellano from Taguig,
Del Bation from Malaysia, Angel Kamay at Saruto Gavule at Gonza family from Davao, Rosa Manog from Baguio City, Hilda Arugay at Terdy Santos from San Fabian, Pangasinan, kay Butsu, kina Jay and Shaisi ng Davao, Demi Cris Mansila da Cabrera, Amelia Isidro at kina Erica Pan at Terdy Brul, Pamela Allen from USA, Lactose the Intolerant from Cebu, Fiona Rotero from Bacoor, Celestina Sigua from Nueva Ecija, Blanca Oliveros, LV Elmido na OFW from Riyadh, Josephine Beroya, kina Jenny at sa apo niyong sina Jency at Michael Tolentino na magbe-birthday ngayong August. Happy birthday po! Jason Javier from QC, Sofia, saludo po ako sa inyong mga pet lovers. Mestisang Bangus, Given Tibag, Sandra Amplayo from Davao, Cute Survivor from Japan, Larcy Siriban, Nis Laksamana from Lapas Tarlac, Len TV2 from Riyadh, Saudi, Jonel Espirito from Saudi, Guapa from Saudi, Teresa Llorca, Elizabeth Orebia, Esteli TV na new subscriber po natin from Marikina, Lane Madamba, Angela Bitoy from Camsur Bicol, Shell Plares, Elena Baldosa from Western Samar, Janine Bandoho from Makati, Jessica Mari Ramos from Pangasinan. Mag-iingat po kayo dyan, lalo sa bagyo. Janessa Quinto, Jenny B. Remorosa from Batangas City, Estong Galapong, Loli Taiko, Lara Dapatata, Sariana Dilo from Petaluma, California, Helen Flores, Divina Bondok, Verge, Rosalie at Team Casais at Orozco family from Mandaluyong, Desiderio Escalona, Valor Main Alinea from Qatar, Jose Casabuena from Iloilo, Jewel Rain from Cavite, at Joseph Castillo from Quezon Province. Shoutout kina Mama Lauren Boyce ng California, USA, kina Kuya Liam at Baby Lane ng Quezon City, kay Tep Tep, pagaling ka, kila Bombom, Baby Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, pagaling ka Tupoks, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kina Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!